natin. Wow, hallelujah. So, everyone is anointed. Amen? Amen. Mapabata, mapamatured. Hallelujah. Praise God. Isaiah 43 verse 19. Hallelujah. Ayan, sabay-sabay po. 1, 2, 3, go. See, I am doing a new thing. Now it springs up. You will not perceive it. I am making a way in the desert and making the road smooth. Let us first focus on this. Sabi ng Panginoon, the Lord, the God, is using Isaiah. Because Isaiah is a prophet. He's a mouthpiece of God in a time. Amen. So sabi po ng Panginoon, I am doing a new thing. Yes. Kung ito po yung mapakinggan natin sa Panginoon, hindi po ako, hindi po si Isaiah, hindi po si Pastor Bong, ang Diyos po ang nagsasabi nito. I am doing a new thing. Sabi mo sa katabi mo, God is making a new thing in your life. Hallelujah. At kapag ganyan po yung narinig ko mismo sa Panginoon, alam ko na si Lord mismo ang nagsabi po niyan. So, Amen. The moment na mag-pray po tayo sa Panginoon, Lord, I want that new thing. I want that great thing. Yes. So, hindi lang po ako mananalangin ngayon. So, all of us. So, whatever you are asking, maybe you are praying for a long time for something. So, this is the time. Hallelujah. Come on, let us raise our hands and let us together pray. Hallelujah. Let us open our mouth. Hallelujah. Let us declare, hallelujah, that God will continue to do great things in our lives. Hallelujah. Father God, we thank you, we praise you, Father God. Lord, yung katotohanan na narito pa lamang kami. Lord, that is the great thing. Maraming nandun sa hospital. Maraming may problema, Panginoon. Maraming may sakit karamdaman. But we are here today, Father God. We can, hallelujah, we can freely raise our hands and we can freely open our mouth, Father God. That's why, Father God, we are so thankful, God, and we are so privilege, Father God. Lord, salamat, Panginoon, na dinako mo kami sa lugar na ito. Naligtas, Panginoon. And right now, Father God, we are declaring, Father God, the things that you have said in your word, Father God, that you are going to do great things in our lives, Father God. You are the same yesterday, today, and forever. For you are the Alpha and Omega. Whatever you have done, Father God, in the life of Isaiah, whatever you have done, Father God, in the life of the prophet, in the life of the apostles, in the life of Jesus, the same thing, Father God, that you are going to do in each and every one of us, oh God. For you are a faithful God, Father God. For you are a just God, hallelujah. And right now, Father God, as we are raising our hands, as a sign of our surrender, Father God, Lord, we allow the Holy Spirit, for we are nothing without you, God. You only save us, oh God. That's why right now, God, Lord, we allow the Holy Spirit to minister in our midst, oh God. Use me, Father God, as your mouthpiece, oh God. Lord, let every word that will come out upon my mouth, Father God, Lord, it will bring healing, deliverance, freedom upon your people, Father God. And let that new thing be our promotion. Let that new thing be our breakthrough. Let that new thing, Father God, that you have said, Father God, be our promotion, be our prosperity, Father God, in all the aspects of our life, Father God. We continue to glorify, to honor your name. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. We can now be seated in the presence of God. Hallelujah. Praise God. So, pakisabi nga ulit sa katabi mo, the Lord will make a new thing in your life. Amen. Yung nilagay po dyan ng Panginoon, pwede naman gamitin ng Lord na, see, I am doing a thing. But the Lord is saying that a new thing, meaning to say, ayaw ng Lord ng panis. Ayaw ng Lord na bigyan ka ng panis. Di ba ikaw? Gusto mo ba ng panis? Panis na kanin, panis na ulam? Ayaw natin nun. At ayaw din ng Diyos yun. That's why He is using the word new. Meaning to say, every day, sabi nga sa kanta, you are new creation. di ba? So every day, meron pong bagong biyaya, bagong grasya, bagong miracle, bagong testimony na ibinibigay po yung Panginoon sa buhay ng bawat isa. Hallelujah, palakpakan po natin si Lord.
And the first thing that I have saw in this verse is that God will not call you for nothing. You are not saved for nothing. You are not called for nothing. You are not here for nothing. Hallelujah. Walang Diyos na natawag sa'yo, tapos mapababayaan ka. Walang Diyos na iniligtas ka lang, tapos hayaan ka na. Tinawag, pinili, dinala ka ng Panginoon dito dahil may gagawin ang Diyos na maganda sa buhay mo. Amen? Palapakan po natin si Lord. And kahit po sa creation niya, hindi po siya nag-create ng tao, na-display lang, flower-based. He create a people para maging, hallelujah, para magkaroon ng dominion over all the things that He have created. Imagine, walang tinawag ang Panginoon na hindi niya po ginagawang great. All of the people that God has called, He made it great. Lahat ginagawa niya pong great. And dyan po yung nakita ng Isaiah when he is prophesying. Imagine niyo po, sabi po ng mga Pariseo sa Duseyo, sino yung Jesus na yan? Anak lang yan ni Joseph pa. Anak lang yan ng karpentero, labor yan. Malamang, pag yung tatay mo karpentero, lalaki ka, in that time, walang university nun. Walang pag-aaral dun sa kanila. So maybe, Jesus, nag-labor siya sa tatay niya. Kaya nung tumatayo na siya sa pulpito, tumatayo na siya sa labas sa lansangan, tumatayo na siya sa ilalim ng puno, tumatayo na siya sa gilid ng dagat, nagugulat yung mga Pariseo at Sadduceo. Kami, nag-aaral, buong buhay namin, nag-aaral kami ng batas. Pero hindi namin kayang ipangaral ang pinapangaral niya. At hindi po na nagtatapos. Tinawag ulit si Peter. Sino si Peter? Naborn po siya sa Galilee. Galilee wala din pong school. Meron school. School pagdagat. Mag-aaral ka magtahi ng lambat. Mag-aaral ka mamingwit ng isda. Diba? So, sabi ulit ng mga Pariseo sa Sadduceo, wala na si Jesus in the book of Acts. He ascended. Meron na naman itong si Peter. Sino si Peter? Sabi doon, illiterate. Imagine mo, illiterate. Kaya wag mong langlangin yung sarili mo. Hallelujah, yung iba. So, I am just an OFW. No! Hallelujah! Regardless of who you are, regardless of your condition, your situation, God can do great things in your life. Ang Panginoon po yung nagsabi niyan. Hindi po ako, hindi yung Pastor Bong, hindi yung tao. Ang Panginoon po yung nagsabi niyan. That's why, just one preach of Peter, 3,000 yung saved. Hallelujah, palakpakan po natin ang Panginoon. Meaning today, regardless, di ba, tayo nakapag-aaral pa tayo, we are so blessed. Nakarating pa tayo ng Hong Kong. Di ba? So, si Peter, literally, sabi ng mga Pariseo sa Sadduceo, unschooled, uneducated. But look what the Lord has done in His life. So, nagpapatunay na totoo yung verse na ito. Amen? Palakpakan po natin yung Panginoon. And sometimes, hallelujah, yung the moment, di ba, sino yung nakaka-experience na ang ganda ng prophecy, ang ganda ng Word of God, na binigay sa'yo, the moment that you are saved, nung may nag-invite sa'yo, pumunta ka dito sa isang story, may nag-prophesy sa'yo, ang ganda ng prophecy, ang ganda ng Word, ang ganda ng sinabi ng leader mo, ng coordinator mo, pero yung nangyayari, iba. Si Joseph po, tinawag po siya ng Panginoon, sinabi ng Bible, na nagkaroon ng vision si Joseph, grabe yung gagawin ng Panginoon sa buhay niya, magbabow down. So we need to say, he will be a great man of God. Amen. He will be a great person in his life, in his generation. Pero ano ba yung nangyari? Positive. Tinapon po siya sa balon ng mga kapatid niya. Hindi nung kapitbahay niya, hindi nung mga hindi niya kakilala, kapatid niya po mismo. Pinapatay po siya. Pero hindi po siya namatay. Bakit? May magandang plano ang Diyos sa buhay niya. Amen. Kahit anong gawin ng mga tao sa'yo, hindi ka mapapano dahil tinawag ka ng Panginoon. Hallelujah. You are protected. Sabi yung katabi mo, you are protected. Wherever you are, bilang nakakaramdam ng tayo ng comfort and safe. Akala natin, ay safety lang ako sa Pilipinas kasi bansa ko yun. Ay safety lang ako sa Isabela kasi lugar ko yun. Safety lang ako kasi pamilya ko yun. Relatives ko yun. Compound namin yun. But wherever you are, as long as you are serving the Lord, you are protected, you are blessed. Kaya ka mong magpalain ng Panginoon saan lugar ka man dalhin. Hindi palakpakan po natin yung Panginoon. That is my personal testimony. I was only sleeping in the park. Natutulog po ako sa park at sa gutom. Nakukuha po namin magnakaw ng mga nagtitinda kasi madaling araw nagtitinda yung
mga prutas. Inaantay namin matulog sila. Yun yung kinakain namin. When I was an unbeliever, wala pa akong nakilalang tatay. Laboy-laboy po ako sa Masbate. 12 years old, pumunta po ako ng Manila. And ganun po yung nangyari sa buhay ko. So, tumalon po ako sa second floor, buhay pa rin po ako. Na-allergy ako dito buhay pa rin po ako. Ilang beses ako pinagbabarin, pinagsasaksak, buhay pa rin po ako. Because the Lord wanted to do great things in my life. Amen. Because of the greatness of God. That's why huwag natin nanlangin yung paglilingkod sa Panginoon. This is the only thing that we are assured na meron pong bunga. Hallelujah, maybe nag-invest ka sa Pilipinas pero hindi nagkabunga. Pero yung paglilingkod niyo po sa Panginoon, the Lord is faithful to His word. Hindi pwedeng hindi ko pa rin ng Panginoon yung lahat ng mga salita niya. Tingnan, palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. When I was having a mentoring with Pastor Bong, nung mini-mentor niya po ako, sabi ko, grabe, from 1991 up to now, yung His sanctuary, iniingatan pinagpapalan ng Panginoon. Bakit ko po nasabi yan? Dahil marami parang pastor na tumigil na sa pagbapastor. Hindi kinaya dito sa Hong Kong. Maraming pastor, sinipanan ng membro, palakpakan natin yung His sanctuary. Hindi na yung mayakap ng mga pastor. So, I want personal thank you sa lahat po. Kaya po ako nung pumunta dito, pero si Pastor Sid, lagi mong kasama eh. Sabi ko, ang bihira, nung sa airport tayo, muntik kang ganyan ni Rambo kasi biglang nilapitan si Pastor Bong, hindi kanya kilala. Di ba? Ganun po, pero nung nandito na kami, sabi namin, wow, hallelujah, kaya pala pinagpapala yung His sanctuary because they serve the men and women of God. Palakpakan po natin sila. Hallelujah. So, si Joseph po, kabaliktaran po yung, parang kabaliktaran yung nangyari sa buhay na. Pagkatapos, hindi man siya namatay nung nilaglag siya kabalog, binenta naman po siya. Nung nagpunta po siya sa kay Potiphar, dahil po si Joseph ay kagaya ko, joke lang, pampagising lang kasi para mawala yung anto. So dahil wala dito si Pastor Rambo, yung inano ko. So dahil po si Joseph ay matipuno, makisig, guwapo, nagustuhan po siya ng asawa ni Potiphar. Pero sabi ni Potiphar, kunin muna ang lahat sa akin. Huwag lang. Di ba? Huwag lang yung asawa ni Potiphar. Pero yung nangyari po, gumawa ng paraan yung asawa ni Potiphar. Nung hindi niya makuha sa tingin, nung hindi niya makuha sa sitsit, sabi po ng Bible, hinubaran niya po. Pero dahil si Joseph ay kagaya pa rin. Kaya ngayon, single pa rin. Hallelujah, praise God, alapakan mo natin sila. Pero dahil po si Joseph, alam po ni Joseph, I will not settle for less. Hindi ako gagaya kay Esau na pinagpalit yung mana dahil lang sa tawag ng laman. Hallelujah, huwag kang mag-settle for less. Huwag mong ipagpalit kung kaya gawin ng Diyos sa buhay mo dahil lang sa isang, I know that yung temptation ng pakahirap. Pero the moment that God uses the life of Joseph, pinapakita ng Panginoon, whatever the temptation, as long as you are faithful to the Lord, tutulungan ka ng Panginoon mo overcome. Amen. 1 Corinthians. Hallelujah. So, yun po yung sabi ng Panginoon 10:13. Hallelujah. And then, tingnan niyo po. Do you not perceive it? I am making a way in the Desert. desert. Imposible po yun. Meaning to say, it is the difficult situation of our lives. Di ba madaling magpuri sa Panginoon pag pinagpapala ka? Di ba pag-bless na bless ka? Pero sa mga panahon na, ano ba ito, Lord? Nung nag-serve ako sa iyo, marami tuloy temptation. Marami tuloy persecution. Marami na ako hindi pwedeng gawin. Di ba? So, minsan nagiging ganun. Pero si Joseph, dahil alam niya na nung yung Lord yung tumawag sa kanya, hindi siya nagreklamo, hindi siya nagpa-complain. So, the moment na tinanggal, si Joseph po tumakbo, pero sabi ng asawa ni Potiphar, right? Kaya ano po nangyari? Nakulong po si Joseph. Pero he never complain. Hindi siya sabi, Lord, wala naman akong kasalanan ah. Di ba? Bakit mo ba ako pinakita ng vision na to? Ayoko naman ng ganito, hindi po ganyan si Joseph. Alam niya na yung Panginoon. Maybe hindi pa dumadating yung breakthrough mo ngayon, pero when God said it, He will fulfill it. Regardless kung gaano katagal, regardless kung anong situation, condition, yung maranasan mo sa buhay mo, as long as you are hearing the word of God, God will surely fulfill it.
Nasa loob po ng kulungan si Joseph, hindi niya po alam na doon pala ipupulpil ng Panginoon. Pwede namang ipulpil kagad ng Panginoon, pero bakit doon pa? Sa loob ng kulungan, ikaw kaya ipasok sa kulungan. Tapon ka ng kapatid mo para patayin. Ibenta ka. Tapos, ikaw na yung pinagdasaan, ikaw pa yung nakulong. Pero, tignan mo, yung Panginoon, nagpadala ng dreams kay Nebuchadnezzar, kay hari, that time, yun, hindi ma-interpret. Tinawag na lahat ng salawing pero hindi na lang ma-interpret. And, coincidence ba na yung gagamitin para ituro si Joseph, yung kasama ni Joseph sa loob ng kulungan na nakalaya, at naalala niya pa si Joseph? Ilang years po yun. Tayo madalas tayo makalimot sa taong tumulong sa atin. Di ba? Minsan nakakalimot tayo, ganun. Pero yung tao na yun, hindi niya nakalimutan si Joseph. Meron akong kaibigan. Siya yung nag-i-interpret ng dreams. Di ba? That is not a coincidence. That is orchestrated by the Lord. As you are serving the Lord, na-orchestrate na yung buhay po natin sa Panginoon. Amen. Kung titignan ko lang po yung lifestyle ko dati, nung nagsisimula po ako naglilingkod kay Lord, nag-aaral po ako college, and mahirap po yun. Kailangan may pang-tuition, may pang-boarding house, may pang gastos, and yung ministry po na pinupunta namin, bundok, 2 hours po doon, wala akong sasakyan. Pero nagbibenta po ako ng gulay, nagbibenta ako ng candy para lang po masustain. But, nung tinitigan ko, nung tambay na ako, nakakayanan ko ba? Mas lalo pa mag-serve na ako kay Lord. Nung tambay ko na yun, nakapagtapos ko ng college dahil po sa Panginoon. Amen. And yung mga napuntahan ko po, by the grace of God, tinitignan ko po ngayon, paano na-pioneer yung churches na to nang walang-wala kami. Pero as long as sabi po ng Panginoon yan hindi natin pwedeng questionin. We can never question what the Lord has already said, what the Lord has already prophesied, what the Lord has already declared. Hallelujah! Alam ni Joseph na darating hindi man ngayon. Sige, ilaglag nyo lang ako sa balon. Itapon nyo lang ako. Ibenta nyo lang ako. Dalhin nyo lang ako sa kulungan. Dahil alam ko kahit anong gawin nyo sa akin, pagpapalain at pagpapalain ako ng Panginoon. Whether you like it or not, whether the people like it or not, whether the people around you, hallelujah, is hindering you. Kahit hinihindol ka pa nila, kahit sila pa yung maharang sa'yo. As long as sinabi na ng Panginoon, mangyayari. At mangyayari po yan. Yan po yung nangyari sa buhay ni Joseph. Siya po ay naging next to araw. So napulpil po yung sinabi po ng Panginoon. Amen. Even in the desert, I will make a way. Sabihin mo, pag nakakaranas ka ng mga ganyang pagsubok, sabi ng Panginoon in verse 3, sabi niya sa Peter, hallelujah, rejoice. Sino kayo magre-rejoice sa suffering? Di ba? Pero dahil alam ng mga lingkod ng Panginoon na nakita nila kung gaano katapat ang Panginoon sa mga salita niya, naniniwala po sila kahit desert. Meaning to say, di ba? Imagine nyo, yung mga Israelites, they are chosen people of God. Iniligtas sila sa Egypto. Matagal na silang nananalangin, Lord, ilabas mo kami sa Egypto. Tapos, nung nilabas sila sa Egypto, nung nilabas po sila sa Egypto, nilabas mo nga kami sa Egypto, dinala mo naman kami sa disyerto. Pero, they are complaining. They are murmuring. Diba? In the desert. While they are in the desert, pag malamig, meron pong pillars of fire. Pag mainit, merong pillars of clouds. God will make a way even in the desert part of your life. Meaning to say, even in your difficulties, hard situation in your life, God will surely make a way. Tutuparin nagpadala yung Panginoon ng makakasama ni Joseph sa kulungan para lang iangat si Joseph papunta sa kaharian. From kulungan to kaharian. Ganyan po yung Panginoon. So, nag-uumpisa pa lang po ako. Hindi ko alam, may nakakita pala sa aking mga tao na naglilingkod ako sa Panginoon kahit ganun lang po. Sinabi ng mga kaibigan ko, sinabi ng mga kamag-anak ko, ang ganda ng buhay mo nagpa-pageant ka, kaya nakarating ako kay Ate David, si Jones. Kahit ako na Isabela kasi nagbubuga ako dati ng apoy. Yun yung ginagamit ko sa pageant. Lagi ako nananalo.
Kaya napunta ako sa Makati, sa pinagsimulan nila Coco Martin o Jay Cuenca. Pero the moment na napanood ko yung YouTube, tapos I'm coming back to the heart of worship, Hillsong. So, iyak lang ako ng iyak. Naalala ko yung mga kasalanang nagawa ko. And then, sabi ko, ano nangyayari sa akin? So, tinalikuran ko po yun. Malapit na, showbiz na. From ganun-ganun. So, pero nakita ko, bakit ako magsisettle sa temporal? Merong eternal. Amen. Hindi ko natin tandaan yun. May pinahihirapan ka dito, pero as long as you are serving the Lord, you have the eternal reward from God. Hallelujah. Saglit lang yan. Saglit na paghihirap lang yan. Yung eternal, hallelujah, habang buhay. Habang buhay po. Hallelujah. That's why, even in the life, sabi ng mga apostol, nilalaki ko sila. Blessed pa nga tayo, hindi natin nararanasan. Sabi ng Hebrews, you are so blessed kasi hindi pa umabot sa pagpatak ng dugo yung paglilingkod nyo. Yung mga apostol talagang hinahati sila kung ano yung pinagagawa sa kanila. Hallelujah. Pero, tingnan mo, ayan ako masaktan ako dito sa eternal. Meron namang, ayan ako masaktan ako dito sa temporal. Meron namang eternal na nag-aantay sa akin. Amen. And the Word of God said, dito po tayo magtatapos. Sabi po ng Panginoon, in the book of 1 Peter, chapter 1, verse 9. Hallelujah. Tingnan mo kung paano mo. Kasi napakalaking ambag, napakalaking epekto kung paano po natin tinitignan yung ating sarili. Kung sino tayo. Kung ano yung, diba yung anak, pag yung nanay at tatay, lagi siya sabi, bobo ka. Yung anak, na-inculcate sa sarili niya, nabobo siya. Kapag walang nagsabi sa kanya, hindi ka bobo, forever na siyang bobo. Yung andun sa mga lansangan kasi, lalo sa Manila, nag-ano siya ng mura. Sa probinsya, sabi niya, layas ka ng layas, masaksak ka, yung nasaksak, power of, there's a power of words that will come, that every word that will come in our mouth, may power po yun, like that. Disco ka ng disco, mabuntis kayo nabuntis. Plano ko sa'yo, grabe ko yung plano. Ito yung sabi. Diba? So, kung paano po tinitignan natin yung ating sarili, kung naniniwala tayo sa sinasabi ng ibang tao, kung naniniwala tayo sa sabi ng Jeremiah, yung ating puso, deceitful. Diba kung naniniwala tayo doon? Hallelujah. 1 Peter chapter 1 verse 9. So, tingnan natin sa 1 Peter 2:9. Hallelujah, sorry. Okay. Hallelujah. Malaking ambag po yun kung paano natin tinitignan yung ating sarili sa Panginoon. Tayo po tayong lahat. Hallelujah. We can now stand in the presence of God. Hallelujah. And receive this word of God. Hallelujah. This is the declaration. Ang Diyos din po ang nagsabi nito. Sabi po, sabay-sabay po. But you are Chosen people. Sabi mo sa katabi mo, chosen people ka pala. Chosen Hallelujah. people. And not only that, meron pang Royal priesthood. wow, hallelujah. You are greater than the king of this world. You are the greater than the millionaire of this world for you. You are a royal priesthood. And then, holy nation, the people that you may declare The praise of Him. hallelujah. Ganyan po tayo tinitignan ng Panginoon. Regardless of the words that you are hearing sa mga tao, ito po yung pakinggan niya. At Amen. hindi man po nagmamanifest ito sa buhay natin. In the life of Joseph, pinakita na po ng Panginoon. Gaano man katagal, ano mang hirap ang maranasan mo, gaano mang hadlang, yung marang, toto pa rin ang Diyos ang pangako nito sa buhay natin. Amen. I'm calling the music team, hallelujah. And let us sing Amazing Grace, hallelujah. Dati tayo ay durog. Nung time po ni, I was meditating the life of David, naghahanap po, sabi ng Panginoon, puntahan mo yung anak ni Jesse. Kasi, ayaw ko na kay Saul. Gusto ko ng bagong hari. Yung hari na may puso na kagaya ko. Si Isaiah, prophet po yun. Pumunta po siya kay Jesse.
Sabi niya, eto na yun, matipuno. Eto na yun, matipuno. Eto na yun, makisig. Eto na yun, talagang aura pa lang, ano na, itsura pa lang, talagang eto na yung pinili ng Panginoon. Pero sabi ng Panginoon, hindi ako tumitingin sa upward, sa panlabas. Tinitignan ko yung puso. Ano po si David na time? David! Kaya hindi naisip ni Isaiah, hindi naisip ng papa ni David, ni Jesse, na si David yung pipiliin dahil siya po ay pasto lang. At yung kanyang mga kapatid, andun po. Kung ngayon po, siya po si, ano yun? Yung umuli kay Duterte? Si Bato. Si Torre. Si Torre. Yung kapatid niya, yung posisyon na yun, parang si Torre. O kaya si General Bato, yung dati. So yun yung pinipili ni Prophet Isaiah. Samuel. Hindi na alam yung magpapastol pala yung pipiliin ng Panginoon. Amen. Kung nalalangin yung kondisyon mo, yung Diyos doon, mag-cleaner. No! Regardless of who we are. Yes. Hallelujah. As long as we surrender Amen. our life to the Lord, that's why the Lord is saying, before the verse, hallelujah, sinabi niya, nagagawa siya ng beauty. Sabi ng Panginoon, do not dwell on the past, forget the former things. Amen. Forget all the former things. Sabi mo sa katabi mo, let go mo na kasi. Nalilitan mo na yun. Kalimutan mo yung patawarin mo na yun. Let go mo na yun dahil may nag-aantay po na eternal things. Kapag po ako ay lakad ng lakad pero nakaganyan, pwede po akong mabaka. Ang daming Kristiyano nababaga, natutumba. Kasi niligtas ng Panginoon, tingin pa. Baka maginasin pa. Kapag po tayo ay tumatakbo, sumali po tayo sa isang race, hindi po tayo pwedeng may bitbit na mabigat. That's why Paul is saying, para makatakbo po tayo ng maayos, papunta sa plano ng Panginoon, kailangan bitawan po natin lahat na nakakahindir. Maybe hindi mo pa nararamatan yung great things dahil may mga bagay na hindi ka pa sinurrender sa Panginoon. God has given us a will, a choice. Yung word niya totoo, pero ikaw yung recipient, tayo yung recipient. Hallelujah. It is about our response to the Lord. Response to the calling of the Lord. Amen. Wala po tayong, sabi ni David, wala pa akong buong buhay ko, wala akong nakita na taong naglingkod sa Panginoon na naging kawawa. Amen. Walang OFW na kawawa as long as we are serving the Lord. Hallelujah! Come on, hallelujah, let us sing. Hallelujah, amazing grace. Oh God. Hallelujah. Sing praise, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now Salamat Lord. Hallelujah. Ang Panginoon, hallelujah, ay nawasak. Yung katawan niya ay nawasak para tayo ay buuin. Amen. By His stripes, we are healed. Yes, hallelujah. By His blood, we are clean. Hallelujah. That's why all the sickness, all the diseases, all the curses, all the works of the enemy, hallelujah, kung si Jesus po ay napasok sa cross ng Calvario, sabi niya po, it is finished. Hallelujah, why you very free as you are singing this song. Your sickness and diseases, all your problems, all your negativities, all
Natagpuan ka na ng Panginoon. Dati bulag tayo sa katotohanan, pero ngayon, hallelujah. Dahil ligtas na tayo ng Panginoon, we can already see the goodness of the Lord. Hallelujah. Oh, thank you, Lord, for your amazing love, O God. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Lord, salamat, iniligtas mo, hindi ako karapat-dapat, Panginoon. Once was lost, but now We love, O God, because you first love us, O God. but now Hindi ka namin inanak, Panginoon, pero inanak mo kami, Panginoon. You have left the 99, hallelujah, just to find us, O God. Thank you, Lord. love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Come on, let us raise our hands, hallelujah. Whatever you want to receive from the Lord, it may be healing, it may be deliverance, it may be breakthrough, an answered prayer, or even not in yourself, but in your family, your loved ones, the people that you know, hallelujah, that need healing, that need the touch of the Lord, yung hindi pa maligtas. Hallelujah, come on, raise your hand to them. Hallelujah, Father God, hallelujah, we come boldly, O God, to the throne of grace. We are united in prayer, O God. And right now, Father God, ask your people, hallelujah, raise your hands as sign of surrender, Father God. Lord, let there be an answered prayer, Father God. I declare, decree, Lord God, that the word that you have said in your word, using the life of Isaiah, Father God, let that new thing, Father God, be received by your people, Father God. Let that new thing, Father God, hallelujah. Lord, salamat, Panginoon, ay tanggap po ng bawat isang Panginoon in the name of Jesus. Let there be healing, Father God. Let there be blessing, Father God. Let there be anointing, Father God. Let there be acceleration, O God. Promotion in the name of Jesus. Thank you, Lord God. Hallelujah. And now, hallelujah. So I ask the usher team to distribute, hallelujah, yung kagandahan po sa Panginoon. Dalawang bagay po ang rason ng Panginoon bakit niya po binigay si Jesus Christ. The first one is to save us. Hindi natin kaya iligtas yung ating sarili. Mag-alay man tayo, maubos na lang yung mga hayop. Sa Old Testament, hindi pa rin matitigil yung kasalanan. Pinagdala niya si Jesus, not only for salvation. The second thing is to be our mediator. Why mediator? Para magkaroon po tayo ng assurance na kahit po tayo ay nagkakasala, na kahit tayo hindi perfecto, pero dahil may mediator po tayo, meron po tayong assurance na lahat ng pinapanalangin natin sasagutin ng Panginoon. Meron po tayong assurance na kapag kailangan natin ng healing, meron healing in the name of Jesus. Hallelujah. And that is the reason, hallelujah, why we are doing this. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 11 verse 23, For I received from the Lord what I also passed on you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me. Taas po natin, hallelujah. Ang symbolize ng katawan ni Kristo. Father God, thank you, Lord God, for what you have done on the cross, O God. Your body, Father God, was been broken, Father God, para po kami ay maging kompleto, Panginoon. Thank you, Lord God, that through your body, O God, you have redeemed us, O God, from all the curses. Curse of poverty, curse of sicknesses, O God. In the name of Jesus, thank you, Lord, for the freedom. Thank you, Lord, for the healing, for the deliverance, Father God. Thank you, Lord, that our completeness is found in you, O God. Lord, salamat po. In Jesus' name, we may now take the break.
And the Lord also said, in the same way, after supper, He took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." Taas po natin, hallelujah. Father God, thank you, Lord, for your precious blood that cleans us, O God. This symbolizes, Father God, that wherever we go, Father God, hallelujah, nasan man kami, Panginoon, we are always protected, O God, because of your precious blood. Because of your precious blood, Father God, no harm can overtake us, O God. Walang gawa ng kaaway, Panginoon. Walang disgrasya, Panginoon. Walang anumang gawa ng kaaway, Panginoon, na makakapenetrate sa buhay ng bawat isa sa amin because of your blood. Thank you, Jesus, for your blood. We may now drink. Hallelujah. Come on, hallelujah. Give thanks to the Lord. Palakpakan sila ang Panginoon.